meron kami mga activities doon para sa OVP satellite office ng DARM. So ginawa namin yung distribution ng rice food bags namin sa iba't ibang sektor doon sa isang barangay sa Cotabato City, at meron kami binuksan na extra plus ordinary OVP exhibit doon sa isang paaralan para ito sa dagdag kaalaman ng ating mga elementary and high school students para sa kung sino-sino ang ating mga vice presidents dito sa Pilipinas. At ang sumunod ay yung pagbisita natin sa probinsya ng Sarangani para doon sa mga namatay at na sugatan o injured na nasa hospital. Ganon din dito sa General Santos City, yung task ko is yung pagbisita sa mga pamilya ng namatayan at doon sa mga nasugatan dahil sa religion. Bigyan ng mensahe sa families kasi yung mga namatayan. Oo. Kanina, pinaabot ko doon sa mga pamilya ng mga namatayan ang pakikiramay ko at ng buong opisina ng Office of the Vice President, kasama na ang pakikiramay ng aming pamilya sa lahat ng mga kamag-anak ng namatay. At pinaabot ko din yung mensahe na hindi natin alam kung kailan mangyayari ang lindol, no? Wala siyang warning. Kaya ang pinaka mabisa na paghahanda, panlaban na magawa natin ay yung paghahanda natin na kung ano yung dapat natin gawin kung nandyan na yung lindol, para hindi tayo nagpapanik at laging nasa isip natin kung ano yung mga dapat natin gawin kapag nandyan na yung ground shaking. Ipili actually sa Senate, magulo ngayon ang Senate. Especially sa leadership, dalawa yung Senate President ngayon, si Alan Peter Cayetano, acting Senate President, Linda Chalon. Oo. Yung kaguluhan sa Senado, no, ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon. Dahil lahat naman ng tao nagre-recognize sila ng kung ano yung direksyon ng isang leader. Pero kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Yan yung nakikita natin sa hindi lang sa Senado, but sa buong bansa. So dalawang Senate President yun, si acting Linda Chalon, anong mensahe mo sa kanila? Si Senator Peter Cayetano. Well, wala akong individual na mensahe para sa ating mga miyembro ng Senado, pero dahil sila ay hindi dalawang grupo kundi isang institusyon, ay dapat pag-usapan noong 24 kasama yung mga nakulong, kasama yung nagtatago, kung ano ba dapat ang prioridad ng kanilang institusyon at ano yung kanilang trabaho na naaayon sa ating saligang batas. Para sa iyo, legal ba yung naging quorum ng Gatchalian Black? Wala akong legal na opinion sa mga pangyayari. Mas mabuti sana kung meron o masasagot ng Korte Suprema kung ano ba talaga i-recognize at ano ba dapat ang ways forward ng ating Senado. Dito na lalapit na yung impeachment trial sa Senate. Wala naman preparation. Ang preparation, ang paghahanda ng impeachment trial ay iniwan ko na sa mga abogado. Sinabihan ko na rin sila na susunod na lamang ako sa kung ano yung desisyon ng mga abogado. Kasi ako bilang abogado, meron din akong mga iniisip, meron din akong mga gustong gawin,
Pero sa aking estado na ngayon ako ay client, kinlaro ko yun sa mga abogado na gawin nating maliit lang yung team para madaling makapag-usap at kung ano yung sa tingin nila pinakatama at pinakamabisa at pinakamagaling na paraan ng kanilang defense ay susunod lang ako bilang kliyente nila. Last name, VP. Gusto ko yung bagong policy. Pwede mo ba sabihin kung Peter sino Hayes. ang ano mo? Yung last na lang. Hindi ako makakomment dyan. Wala ako alam dyan sa ICC. Tanong mo yung abogado, ang pinaka tama na tao na magbigay ng komento sa ICC na kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay yung kanyang abogado nga.